Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1014-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagtaas ng kilay si Tongshan at lumingon para tingnan ang mga senior officials ng Five Element Sect. Tila hinahanap niya ang taong nakausap niya sa pamamagitan ng voice transmission. Ang mga mukha ng matataas na opisyal ng Five Element Sect, kabilang sina Gulliver at Farley, ay naging solemn nang makita nila si Tongshan na matamang nakatitig sa kanila. Tanging ang Peakmaster of Fire Peak, ang mukha ni Baxter ay kalmado habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Senior Tongshan, si Alvin ay hindi bumalik sa ating Five Element Sect pagkatapos umalis sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Dapat ay bumalik siya sa kanyang bayan, ang Dark Cloud Dynasty. Ang taong nagcast ng voice transmission kay Tongshan ay si Baxter. Sa sandaling ito, patuloy na ginamit ni Baxter ang voice transmission para makipag-usap kay Tongshan. Senior, kung kailangan mo ng direksyon sa Dark Cloud Dynasty, maaari kang pumunta sa Blade Sect sa Southern Zone ng Northern Desert para tanungin ang lokasyon nito. Sa tingin ko, ang Blade Sect ay makakapagbigay sa iyo ng isang kasiyasang sagot, ibinunyag ni Baxter ang lahat. Maingat na tiningnan ni Tongshan si Baxter. Magaling ka. Ako, Tongshan, ay may utang na loob sa iyo kapag napatay ko si Alvin sa hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ni Baxter nang marinig iyon. Nangako sa kanya ng pabor ang isang martial monarch powerhouse. Biglang napuno ng excitement at saya ang puso niya. Ang kanyang pagkamuhi kay Alvin dahil sa pagkamatay ng kanyang direktang disipulo ay tila nakalimutan na sa sandaling ito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-aalala na baka matuklasan ng mga nakatataas na opisyal ng Five Element Sect kung ano ang kanyang ginawa, sana ay sumigaw siya ng malakas sa kasabikan. Salamat, Senior. Nagpasalamat si Baxter kay Tongshan sa pamamagitan ng voice transmission. Huminga ng malalim si Baxter habang pinipilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Malamig na sinulyapan muli ni Tongshan ang mga nakatataas na opisyal ng Five Element Sect bago siya umalis kasama ang 3 pang tao na nakasunod. Pagkatapos ay nawala sila sa mga mata ng matataas na opisyal ng Five Element Sect. Whoosh! 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 Gaman ang pakiramdam ng matataas na opisyal ng Element Sect na tensyonado matapos nilang makitang umalis si Tongshan kasama ang kanyang mga tauhan. He's a martial monarch powerhouse alright. Ang mapangapi na aura na hindi niya namamalayan na pinakawalan niya ay nasuffocate ako, bulalas ni Gulliver. Tama. Masyadong makapangyarihan ang mga powerhouse ng martial monarch. Sumangayon si Farley at pagkatapos ay bumulong na may pinanibik sa kanyang mukha, I wonder if I will ever have the opportunity to break through to martial monarch stage habang ako ay nabubuhay pa. Ang ating Five Element Sect ay magkakaroon ng 2 martial monarch powerhouses kapag bumalik ang sect leader at Peakmaster Romeo. Sa oras na iyon, ang Five Element Sect natin ang magiging pang-4 na second-rate na puwersa sa Hilagang Disyerto. Hindi alam kung sino ang nagsabi niyan, ngunit naging sanhi ito ng pagliwanag ng mata ng mga matataas na opisyal ng Five Element Sect, maliban kay Baxter, habang napuno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Alvin. Siguradong mamamatay ka sa pagkakataong ito. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Baxter. Natural, hindi alam ni Alvin ang insidente sa Five Element Sect. Hindi rin niya alam na si Tongshan, sa ilalim ng payo ni Baxter, ay pumunta sa Blade Sect sa Southern Zone ng Hilagang Disyerto upang tanungin ang lokasyon ng Dark Cloud Dynasty. Pansamantala, kalalabas lang ni Alvin sa 7-Star Sword Sect at nakipagkita sa isang pulang silhouette sa itaas ng sekta. Kuya Darfield. Nagawa mo bang mahanap siya? Ang pulang silhouette ay pag-aari ng isang babaeng nakasuot ng pula na ang katawan ay kaaya-aya at ang mukha ay napakaganda. Ang kanyang ngiti ay tila nagagawa nitong magpa-fall sa kanya ng mga matatandang lalaki. Oo. Tumango si Alvin. Iniisip pa rin niya ang puwersa ng foreign lands na kasalukuyang kinaroroonan ng 2 niyang kasintahan. Snow Peak. Bulkan. Iyon lang ang clue niya ngayon. Irish, alis na tayo. Hanapin natin si Jack, sabi ni Alvin sa ginang at nanguna sa paglipad palayo sa sandaling nanambalik ang kanyang katinoan. Si Irish na parang duwende ay sumusunod sa kanya na parang anino niya.
Si Alvin ay gumagalaw na parang kidlat. Gayunpaman, nakasimangot siya nang pabilisin na niya. Parang may napansin siya habang nakatingin sa langit na natatakpan ng mga ulap. May tao dyan. Maya-maya, narinig ni Irish ang isang mabilis na tunog ng sipol ng hangin na lumipad patungo sa kanila. Ang target nito ay ang 7-star sword sect sa likod nila. Whoosh! Ang mga ulap sa harap nila ay kumalat bilang isang parang kidlat na silhouette na lumitaw sa harap ni na Alvin at Irish. Natigil ang malakidlat na silhouette nang dumating ito malapit sa Alvin at Irish. Ah! Nang tumingin ang tao kay Alvin, kumikinang ang kanyang dugong mga mata. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay habang siya ay sumisigaw sa sakit. Paano ito posible? Hindi gumalaw si Alvin nang huminto ang tao sa harap nila. Napuno ng kawalang paniwala ang mukha niya nang tumingin siya sa taong nababalot ng itim na fog ang katawan. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang taong ito dito. Sa sandaling ito, huminto rin si Irish na sumunod kay Alvin. Nakita niya ang gulat at hindi makapaniwala sa mukha nito. She asked inquisitively, Kuya Darfield. Kilala mo ba siya? Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Alvin. Ang tanging ginawa niya ay tumitig sa matanda na namumula ang mga mata, at nababalot ng itim na hamog ang katawan. Nawalan ng kontrol si Alvin sa kanyang paghinga habang bumibilis ito. Talagang nabigla sa kanya ang taong nasa harapan niya. Hindi ba siya dapat naghihirap sa inscription formation na iyon? Hindi ko ba sirang dantiyan? And also his limbs. Dapat ay pinutol ko na rin. Sunod-sunod ang mga tanong sa puso ni Alvin. Ang taong nagpakita sa kanya ay walang iba kundi si Elming. Si Elming ay isa sa 2 Guardian Elder ng 7-star sword sect. Ang tawag sa kanya ng lahat ay Elder Ming. Dati, nang humihina ang 7-star sword sect, ipinagkanulo niya ang sekta at sumali sa Azure Forest Tri-sect. Pagkatapos ay naging Guardian Elder ng Azure Forest Tri-sect. Nang maglaon, maraming beses niyang sinubukang patayin si Alvin, ngunit niloko siya ni Alvin sa isang inscription na formation sa Darkstone Empire, at siya ay nakulong sa loob mula noon. Pagkatapos ng Dynasty Martial Competition, ang kakayahan ni Alvin ay nagkaroon ng malaking tulong at nalampasan nito si Elming ng maraming tiklop. Nang pumasok siya sa inscription formation, pinutol niya ang dantiyan ni Elming at ang lahat ng kanyang mga paa matapos patayin ang isa pang Guardian Elder ng Azure Forest Tri-sect. Sa oras na iyon, nang umalis siya sa inscription formation, naisip niya na gugugol ni Elming ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa takot at paghihirap hanggang sa punto kung saan nanaisin niya ang kamatayan. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakaharap niya si Elming dito ngayon. Higit pa rito, ang kasalukuyang Elming ay tila ganap na naiiba sa dati. Ang kasalukuyang siya ay naglabas ng isang mapanganib na vibe. Hindi ba dapat isang lumpo itong si Elming? Paanong posible na narito siya? Isa pa, mukhang mayroon na siyang makapangyarihang kakayahan ngayon. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Alvin habang pinalawak niya ang kanyang espiritong enerhiya sa pagtatangkang suriin ang cultivation base ni Elming. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya nang ang kanyang espiritual na enerhiya ay malapit na sa katawan ni Elming na napapaligiran ng itim na fog, ito ay tuluyang nawala na para bang ito ay lumubog sa isang bale ng bulak. Walang paraan para siyasatin ang cultivation base ni Elming. Ang aking kasalukuyang espiritual na enerhiya ay maaari pang makakita ng isang 9th level Void Transformation Martial Artist's cultivation base. Hindi ako makapaniwala na ang aking espiritual na enerhiya ay hindi makakapag-detect ng cultivation base ni Elming. Ang ekspresyon ni Alvin ay naging mas pangit. Kasabay nito, isang masamang premonition ang bumangon sa loob niya. Baka hindi siya si Elming. Baka isa lang siyang kamukha ni Elming. Hindi nagtagal, isang kakaibang kaisipan ang lumitaw sa isip ni Alvin. Gayunpaman, ang matandang malapit sa kanya ay ganap na nawasak ang kanyang teorya sa sandaling lumitaw ang pag-iisip. Agad na lumiwanag ang mga mata ng matanda na una ng walang buhay at duguan. Tinitigan niya si Alvin na may nakagisnang mga ngipin bago siya sumigaw. Alvin! Naalala ko na. Ikaw si Alvin. Ikaw si Alvin. Si Elming talaga. Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ang puot at bangis sa kanyang mukha. Agad na naging malungkot ang mukha ni Alvin. Hahaha.
Alvin, sa wakas nahanap na rin kita. Bukod sa papatayin kita ngayon, sisirain ko rin ang 7-star sword sect na itinayo mong muli. Si Elming na nanumbalik ang kanyang katinoan ay tumawa ng baliw habang nakatingin kay Alvin. Elming, hindi ko inaasahan na mabubuhay ka pa, sabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang. Siyempre aasahan mo akong mamatay. Sa kasamaang palad, hindi mo ako nagawang patayin. Hindi mo ako pinatay noon, ngunit papatayin kita ngayon. Tandaan mo ito habang nasa daan ka ng kamatayan, nip it in the bud. Si Elming ay mukhang mabangis habang ipinapalam niya kay Alvin. Nagawa kitang sirain noon, siguradong mapapatay kita ngayon. Malamig na sabi ni Alvin. Buong tiwala si Alvin sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Bagamat hindi niya makita ang cultivation base ni Elming sa ngayon, naisip niya na hindi ito hihigit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Elming ay isa lamang void initiation martial artist nang pinutol ni Alvin ang kanyang dantian at mga paa. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang sirain ni Alvin si Elming. Sa opinyon ni Alvin Darfield, imposibleng malampasan siya ni Elming anuman ang ginawa o nakatagpo ni Elming dahil mahigit 1 taon pa lang ang nakalipas mula noong insidenteng iyon. Sigurado ka ba? Nagsimulang tumawa si Elming nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. May bahid ng bisyo sa kanyang pagtawa. Alvin, maglalaan ako ng oras na patayin ka ngayon. Gagawin ko ang eksaktong ginawa mo sa akin. Ipapatikim ko sa iyo ang kawalan ng pag-asa. Habang siya ay tumawa ng baliw, ang itim na fog na nakapalibot sa katawan ni Elming ay umungol habang ito ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Bang! 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 Nang bumalot ang itim na hamog sa katawan ni Elming, nagsimulang umimpit ang agos ng hangin. Nakakatakot ang tunog ng pagsabog ng hangin. Napakalakas ng lakas. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Si Irish, na nakatayo sa tabi niya, ay nagkaroon din ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Freewa. Samantala, ang Heaven and Earth energy ay dumagundong sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Elming at kalaunan ay nabuo ang Heaven and Earth phenomenon. Ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon ay lumitaw sa harap ni na Alvin at Irish ng sunod-sunod. Ang bilang ay hindi tumigil sa paglaki. 100, 200, 300, 1,000. Tumataas pa ang bilang. Ang lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Nang makita ni Alvin ang 3,000 sinaunang may sungay na mga silhouette na lumitaw sa itaas ng ulo ni Elming, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. 10-15. Nang makita ni Alvin ang eksena sa harap ng kanyang mga mata, agad na namutla ang kanyang mukha. Ang buong lakas niya ay nasa humigit kumulang 3,000 sinaunang may sungay na dragon kahit na sa tulong ng kanyang quasi-royal grade spirit sword. Gayunpaman, hindi pa nagagamit ni Elming ang kanyang espiritong sandata sa sandaling ito, at naipakita na niya ang napakalakas na lakas. Ang lakas niya. Dadagdagan pa ba? Hindi mapigilan ni Alvin na ipikit ang kanyang mga mata. Panginoon! Ano ang nasaksihan niya? Ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Elming, ang bilang ng mga silhouette ng sinaunang may sungay na dragon, ay patuloy na dumami. Parang walang katapusan. 4,000 silhouette. 5,000 silhouette. 6,000 silhouette. Sa huli, si Alvin ay naging manhid dahil sa pagkabigla. Napatulala siya nang tingnan niya ang mahigit 7,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon na sa wakas ay tumigil sa pagdami. Si Irish na nakatayo sa gilid ni Alvin ay agad na namutla. Martial Monarch Powerhouse. Mula sa nakikita ni Irish, ang isang taong kayang pakilusan ang Heaven and Earth energy at mag-ipon ng Heaven and Earth phenomenon na tulad niyan ay maaari lamang maging powerhouse na nasa Martial Monarch stage man lang. Kahit na ang isang powerhouse na nasa Void Peak na at naintindihan ang 5 9th level Void Transformation concepts ay hindi maaaring magpakita ng ganoong kalabisan na Heaven and Earth phenomenon nang walang anumang spirit weapon kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Ang isang martial artist ay ituturing na nasa Void Peak kapag siya ay naging isang 9th level Void Transformation na martial artist na nakaintindi ng hindi bababa sa 2 9th level Void Transformation concepts.
Nang ang buong lakas ng isang 9th level Void Transformation martial artist ay pinakawalan, ito ay katumbas ng lakas ng 1,200 sinaunang may sungay na dragon. Ang isang 9th level Void Transformation concept ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang isang powerhouse sa Void Peak na nakaintindi ng 5 uri ng 9th level Void Transformation concepts ay may lakas ng 6,200 sinaunang may sungay na dragon nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapon. Ang gayong lakas ay hindi man lang karapat-dapat na banggitin sa harap ng matanda sa harap niya. Ano nga ba ang pinagdaanan nitong si Elming? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalakas na lakas? Matapos ang unang pagkabigla, nanambalik si Alvin sa kanyang katinoan. Ang kanyang tingin na nakatutok kay Elming ay puno ng pagtataka. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganito kalakas ang lakas ni Elming. Pagkalipas lamang ng 1 taon, ang lakas na taglay ni Elming ay higit pa sa sapat para ikumpara sa isang martial monarch powerhouse. Malayo ito sa maihahambing niya. Ang lakas ng mahigit 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Anong klaseng freaking level iyon? Ang kanyang lakas ay hindi aabot sa kalahati ng lakas ni Elming kahit na ginamit niya ang kanyang quasi-royal grade spirit sword at ibigay ang kanyang buong lakas. Madali siyang sirain ni Elming sa isang suntok lang. Alvin, hindi mo ba sinabi na madali mo akong mapatay at mapilayan tulad ng dati? Hindi na ako makapaghintay na makita kung paano mo ako papatayin ngayon. Hindi pinalampas ni Elming ang mga pagbabago sa mukha ni Alvin mula sa simula hanggang sa pinakadulo. Isang mabangis at mayabang na ngiti ang agad na lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya ang maputlang mukha ni Alvin. Elming, mukhang nakatagpo ka ng isang windfall. Isang maikling tagal na lang ng 1 taon, at talagang taglay mo na ang napakalakas na lakas ngayon. Mataimtim na sinabi ni Alvin kay Elming pagkatapos niyang huminga ng malalim. Ano? Natatakot ka ba ngayon? Ngumiti ng masama si Elming. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng mapagpasyang kapangyarihan sa kanyang sariling mga kamay ay nagpakulo ng kanyang dugo sa pananabik. Natatakot? Sa'yo. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang lumitaw ang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Matigas pa rin ang ulo mo gaya ng dati kahit pa nalalapit na ang kamatayan. Ngayon, gagantihan ko ang lahat ng ginawa mo sa akin noon nang walang anumang pagkakamali. Gayunpaman, panoorin kitang magdusa sa loob ng 3 araw at 3 gabi pagkatapos kong sirain ang iyong dantian at putulin ang iyong 4 na paa bago kita patayin. Ngumuso si Elming. Nanlamig ang kanyang mukha habang kumikinang sa mali siya ang kanyang mga mata. Gaya nga ng kasabihan, burahin mo ang mga damo sa mga ugat upang hindi na muling tumubo. Dati, hindi siya pinatay ni Alvin, at sa kadahilanang ito, naka-recover siya at nagkaroon pa siya ng napakalakas na lakas ngayon. Walang alinlangan na siya ay isang perpektong buhay na halimbawa ng kasabihang ito. Dahil dito, hindi gagawin ni Elming ang parehong pagkakamali na ginawa ni Alvin kahit na hindi pa rin niya maalala ang kanyang pinagdaanan. Sa natatandaan niya, hinimatay siya nang umalis si Alvin matapos pilayin ang kanyang dantian at putulin ang kanyang 4 na paa. Sa sandaling nagkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bulubundukin at nagkaroon na ng lakas ng mahigit 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang bagong lakas niyang ito ay ilang daang beses na higit sa lakas na taglay niya noon. Ang lakas ko ngayon ay katumbas ng isang martial monarch powerhouse. Bagamat si Elming ay mamamayan lamang ng Azure Forest Imperial Kingdom, mayroon pa rin siyang tiyak na pangunawa tungkol sa mga powerhouse ng martial monarch. Dahil dito alam niyang ang lakas na taglay niya ay katumbas ng isang martial monarch powerhouse. Sirain mo ang dantian ko at ang 4 na paa ko. Panoorin mo akong naghihirap ng 3 araw at 3 gabi bago mo ako patayin. Kailangang aminin ni Alvin na nakaramdam siya ng panginginig na gumagapang mula sa kaibuturan ng kanyang puso pagkatapos niyang pakinggan ang masasamang salita ni Elming. Sa sandaling ito, tulad ng naisip ni Elming, talagang pinagsisihan ni Alvin ang hindi pagsira ng ugat ng lubusan. Dati, kinasusuklaman niya si Elming dahil sa pagtataksil sa 7-star sword sect at pakikipagsanib puwersa sa Azure Forest Tri Sect para patayin si Elder Ming at ang dating sect leader, si Jihu mula sa 7-star sword sect. Dahil dito, hindi niya direktang pinatay si Elming. Nais niyang hayaan si Elming na mabuhay sa kanyang natitirang buhay sa kawalan ng pag-asa upang maalis ang puot sa kanyang puso.
Hindi sumagi sa kanyang isipan na pagkatapos ng mahigit isang taon, hindi lamang gumaling ang napinsalang dantian at apat na paa ni Elming, mayroon pa siyang napakalakas na lakas. Pwede bang? May natutuklasan pa ako tungkol sa inscription formation sa Darkstone Empire. Sa ngayon, ang tanging paliwanag ni Alvin ay si Elming ay nakatagpo ng isang windfall sa inscription formation. Bukod dito, wala na talaga siyang maisip na iba pang posibleng makaharap ni Elming. Sa estadong kinalalagyan noon ni Elming, walang paraan na makakatagpo siya ng anumang bagay maliban sa inscription formation maliban kung may pumasok upang iligtas siya at ipagkaloob ang gayong swerte sa kanya. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng tabletang panggamot sa sugat na nasa antas man lang ng Immortal Spirit Herb o ang Quasi-Royal Grade Resurrection Pill upang mapagaling ang kanyang dantian. Nadama ni Alvin na ang teoryang ito ay napakalayo. 10,000 taon na ang nakalilipas, ipinamahagi ng Rebirth Martial Emperor ang ilan sa kanyang Quasi-Royal Grade Resurrection Pill at Royal Grade Resurrection Pill sa Outer World, ngunit ipinasa lamang ang mga ito sa mga kamay ng ilang makapangyarihang puwersa sa Cloud Continent. Naubos na sana nila ito pagkatapos ng 10,000 taon. Kahit na hindi pa sila ganap na naubos, halos imposible para sa kanila na lumitaw sa Dark Cloud Dynasty, lalo pa ang Darkstone Empire, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bukod dito, kahit na may nagligtas kay Elming, malamang na hindi siya bibigyan ng taong iyon ng ganoong nakakatakot na lakas. Kahit na ang isang martial emperor ay hindi magagawang ibalik si Elming, isang void initiation na martial artist na ang buong lakas ay umabot lamang sa 1 dosina sa mga sinaunang may sungay na dragon, sa isang powerhouse na kasing lakas at may sungay ng martial na Monarch Zero, mga dragon. Kailangang aminin ni Alvin na talagang ikinagulat niya ang pag-unlad ni Elming. Gaano man niya hinalughog ang memorya ng Rebirth Martial Emperor, wala siyang mahanap na kapani-paniwalang paraan na nagpapahintulot sa isang tao na magkaroon ng ganoong lakas sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, kakaiba ang lakas ni Elming. Ang itim na enerhiya sa paligid ng katawan ni Elming ay tila hindi ang origin energy. Mukhang hindi rin ito concepts. Anong uri ng enerhiya iyon? Nakasimangot si Alvin habang nakatingin kay Elming. Di nagtagal, kumikinang ang mga mata ni Alvin. Parang may bombilya na bumukas sa ulo niya. Ang enerhiya sa paligid ng katawan ni Elming ay tila halos katulad ng enerhiya na dating lumitaw sa Devil Seal Tablet. Dati, noong na-devil siya ng Devil Seal Tablet bago niya pinatay ang 6 na Elder ng Skywolf Fort sa isang suntok, isang itim na enerhiya na hindi origin energy o concept ang lumitaw sa Devil Seal Tablet. Ang alon ng itim na enerhiya ay sumanib sa kanyang katawan at kaluluwa. Bagamat nawalan siya ng malay, nagbigay din ito ng napakalakas na lakas. Noong panahong iyon, isa lamang siyang void interpretation martial artist. Gayunpaman, matapos siyang ma-develop ng Devil Seal Tablet, nagawa niyang patayin ang 6 na matatanda ng Skywolf Fort na nasa yugto ng void transformation. Don't tell me na devil din si Elming. Muling naningkit ang mga mata ni Alvin habang siya ay nag-isip. Pero, bakit hindi siya nawala ng malay kung devil siya? Si Alvin ay labis na naguguluhan tungkol sa bagay na ito. Bam! Sa sandaling ito, isang alon ng nakakapasong aura ang dumaan kay Alvin. Agad na naging solemn na ang mukha niya. Nang lumingon siya, agad niyang nakita ang isang alon ng malawak na apoy na tumaas mula sa katawan ni Irish at pumailan lang sa kalangitan habang naglalabas ito ng nagninangas na aura na sumasaklaw sa buong kalangitan. Whoosh! 1,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Irish bago ito tumaas sa 2,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Irish! Bumalatay ang takot sa mukha ni Alvin. Hindi sumagi sa isip niya na si Irish ang talagang maghahatid ng first level Monarch Stage Fire Profundity. Sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa loob ng katawan ni Irish na malapit ng sumabog. Parang sesubog na ito sa Irish. Whoosh! Matapos ang paglitaw ng mga silhouette ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon, ang Heaven and Earth phenomenon ay nagpatuloy sa pagbabago. Sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang isa pang 1,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon.
Second level Monarch Stage Fire Profundity. Muling namutla si Alvin nang makita niya ito. Sa kasalukuyan, malinaw niyang nararamdaman ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa katawan ni Irish na naging mas nabalisa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon para pag-isipan pa ito habang nagmamadali niyang ipinadala ang kanyang voice transmission sa mga tainga ni Irish. Irish, bawiin mo na ang Fire Profundity mo. Alam ko kung paano haharapin itong Elming. Seryoso ako. May paraan talaga ako. Ang tono ni Alvin ay puno ng pagkabalisa. Ang alam lang niya ay maaaring ilabas ni Irish ang first level Monarch Stage Fire Profundity sa nakaraan. Hindi niya alam na maaari rin niyang i-cast ang second level Monarch Stage Fire Profundity. At saka, may pakiramdam siya kung patuloy itong magpapatuloy sa ganito, may posibilidad na i-cast niya ang third or even the fourth, fifth, at sixth level Monarch Stage Fire Profundity. Gayunpaman, tiyak na mamamatay si Irish kung gagawin niya iyon. May posibilidad na ang enerhiya ng Fire Spirit Body ay magdulot ng pagsabog sa kanyang katawan bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na maglagay ng mas mataas na antas ng Monarch Stage Fire Profundity. Nakapagdesisyon na si Irish nang makita niya ang lakas na ipinakita ni Elming at narinig ang tungkol sa hindi nalutas na puot sa pagitan nina Elming at Alvin. Kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, kailangan niyang patayin si Elming at iligtas ang kanyang Kuya Darfield mula sa krisis na ito. Para sa kapakanan ni Kuya Darfield. Kaya niyang isakripisyo ang lahat, pati na ang kanyang buhay. Talaga. Bagamat narinig ni Irish ang voice transmission ni Alvin, medyo nagdududa pa rin siya. 10:16. Akala niya ay sinusubukan lang siya ni Alvin na pakalmayan siya. Talaga. Mabilis na tumango si Alvin nang walang pag-aalinlangan. Alam niyang kapag itatanggi niya ito, tiyak na isa sa panganib ng hanggal na babae na ito ang kanyang buhay at patuloy na palakasin ang kanyang Fire Profundity upang labanan si Elming hanggang mamatay. Mataimtim na tiningnan ni Irish si Alvin, mukhang hindi nagsisinungaling si Alvin sa kanya. Ang apoy na sumisibol mula sa kanyang katawan ay unti-unting naglaho sa manipis na hangin. Kasabay nito, ang mga kulay ay agad na bumaha sa kanyang mukha. Barf! Sa susunod na segundo, ang enerhiya ng Fire Spirit Body sa kanyang katawan ay biglang nanginag, at niyanig nito ang kanyang mga panloob na organo. Sumikip ang kanyang lalamunan, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Babae tanga. Nang makita ito ni Alvin, siya ay tinamaan ng matinding kirot sa puso, at ang magiliw na pagmamahal ay makikita sa kanyang mga mata. Firms. Noong una, akala ko may mga pakulo ka, pero hindi ko inaasahan na mamumutla ka at masusuka pagkatapos mong ipakita ang lakas ng 3,000 sinaunang sungay na dragon. Si Elming ay sumengot ng malakas na may pagngisi sa kanyang mukha nang makita niya ito. Noong una, naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang makita niyang pinakilos ni Irish ang kanyang Heaven and Earth energy na naging Heaven and Earth phenomenon. Madali niyang naisip ang dahilan kung bakit naipalabas ni Irish ang napakalakas na lakas. Tiyak na gumamit siya ng ilang lihim na pamamaraan na magsasapanganib sa kanyang buhay. Kung hindi, hindi siya nasaktan. Dahil handa mong ayalay ang iyong buhay para kay Alvin, dapat ay dahil mahal mo siya. Dahil ganito, tutuparin ko ang iyong hiling, at hayaan kayong dalawa na mamatay ng magkasama. Nagsalita si Elming nang hindi nagmamadali. Ang kanyang tono ay puno ng isang malamig na layunin ng pagpatay. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang itim na fog sa paligid ng kanyang katawan ay biglang umikot at nagbuga ng nakakalusong aura. Boom! 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 Naging magulo ang itim na fog at naging sanhi ng pagkompress ng agos ng hangin bago umalangaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng pagsabog. Samantala, isang itim na enerhiya ang lumitaw sa kamay ni Elming mula sa manipis na hangin. Napakondensed ito, at naglabas ito ng nakakakilabot na aura na tila kayang sirain ang anumang bagay. Ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata ay napakatindi, halos umaapaw ito nang ibaling niya ang kanyang atensyon kay Irish. Matagal bago lumabas ang mga salita ni Elming sa kanyang bibig, ang ekspresyon ni Alvin ay naging seryoso na. Isang anting-anting ang walang tunog na lumitaw sa kanyang kamay. Isa iyon sa 3 anting-anting na iniwan sa kanya ng kuripot niyang ama.
Sa tatlong anting-anting, ginamit niya dati ang isa noong pinatay niya si Noriel Becker, ang pinakamalakas na powerhouse mula sa imperial na pamilya ng Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyan, dalawa ang natitira. Si Noriel ay isang first-level void transformation martial artist. Matapos niyang buhayin ang kanyang anting-anting, pinatay niya ito sa isang kisap mata. Iniisip ko kung ang anting-anting na ito ay maaaring gamitin upang patayin si Elming o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang lakas ay katumbas ng isang powerhouse ng Martial Monarch. Kung hindi gumana ang anting-anting, sa palagay ko wala akong ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang Devil Seal Tablet para saruan ang sarili ko. Huminga ng malalim si Alvin nang magdesisyon siya. Gayunpaman, tila nakalimutan niya ang isang maliit na bagay na siya rin ang pinakamahalagang bagay. Dati, na-devil siya ng Devil Seal Tablet dahil ang Devil Seal Tablet ang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Kung ang Devil Seal Tablet ay hindi nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, wala siyang paraan para gawing devil ang kanyang sarili gamit ang Devil Seal Tablet. Agad na itinoon ni Alvin ang kanyang atensyon kay Elming. Sa sandaling nanginginig ang katawan ni Elming na para bang gagawa siya ng hakbang para patayin si Irish, biglang sumigaw si Alvin na nagpatigil kay Elming at nagugat sa kanya sa lugar. Lumabas! Sigaw ni Alvin at nagulat si Elming. Nang sa wakas ay bumalik si Elming sa kanyang katinoan at tumingin kay Alvin, oras na para makita ang isang piraso ng kumikinang na papel na nagmula sa isang alon ng nakakatakot na aura na lumulutang patungo sa kanya. Pinapalamig nito ang kanyang dugo. Tumigil. Halos sabay-sabay nang itapon ni Alvin ang anting-anting at sumigaw, lumabas. Isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Isang malamultong figure ang lumitaw nang wala saan sa tabi ni Elming kasama ang mabangis na boses na ito. Sa kasamaang palad, huli na siya. Nang siya ay nagmaterialized out of thin air, isang mabisyo at madugong butas ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Elming. Bumulwak ang dugo mula sa butas. Agad na hindi nakatuon ang tingin ni Elming nang bumagsak siya sa lupa. Nang sa wakas ay napagtanto ni Elming kung ano ang nangyayari, wala man lang siyang oras upang tipunin ang kanyang mga iniisip bago siya namatay. Napatay siya sa pamamagitan ng isang streak ng solidified energy na bumaril mula sa anting-anting. Di nagtagal, ang anting-anting ay gumuho at naging pulbos. Ang katawan ni Elming ay nahulog mula sa himpapawid at nawala sa harap ng mga mata ni Alvin. That was. Malinaw na nakasulat ang shock sa maselang mukha ni Irish. Ang kanyang pares ng taglagas na mata ay kumikinang sa hindi makapaniwala. Ang eksenang ngayon lang niya nasaksihan ay talagang ang pinakakakaibang eksenang nakita niya sa buong buhay niya. Nakita niya ang kanyang kuya Darfield na naghagis ng papel na puno ng mga scroll at sumigaw ng, appear. Sa sumunod na segundo, misteryosong gumuho ang papel na iyon at naging pulbos na tumakip sa buong kalangitan. Samantala, si Elming na ang lakas ay katunggali ng isang martial monarch powerhouse at maaaring magpakawala ng lakas ng mahigit 7,000 sinaunang may sungay na dragon ay napatay sa isang kisap mata ng may lumitaw na madugong butas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat hindi niya malinaw na makita kung paano namatay si Elming, may kutob siya na may kinalaman ito sa papel na puno ng mga scrolling na gumuho at naging pulbos at tumakip sa kalangitan. Ano yun? Si Irish ay ganap na natulala. Wala siyang ideya kung ano ang papel na ibinato ni Alvin. Paano ito maaaring maglaman ng napakalakas na lakas? Hindi nagtagal, nalipat ang atensyon ni Irish sa itim na figure na lumitaw ng wala saan. Itong taong ito ang nagpakawala ng dumadagandong na sigaw kanina. Whoosh! Si Alvin, na orihinal na kinakabahan, ay agad na nakahinga ng maluwag nang makita niya ang anting-anting na iniwan sa kanya ng kuripot niyang ama na pinatay si Elming sa isang segundo lamang. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay mabilis na naging seryoso muli. Ang isa pang anting-anting ay na-material sa kanyang kamay habang tinitigan niya ng masama ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang na lumitaw sa labas ng hangin. Kanina, nang makita niyang inihagis ni Alvin ang anting-anting kay Elming at sumigaw ng, lumabas. Ang lalaking ito ay sumigaw sa pagtatangkang pigilan siya at bumaba mula sa langit sa isang hindi magiliw na paraan. Ang lalaking ito ay maaaring kakilala ni Elming.
Dahil sa mabilis na bilis ng lalaki, naramdaman ni Alvin na ang lakas ng lalaking ito ay hindi mas mababa kaysa kay Elming. Dahil dito, dali-dali niyang inilabas ang huling natitirang anteng-anteng. Napansin ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na malamig na tumitig sa kanya nang biglang yumigting nang lumitaw muli ang anteng-anteng sa kanyang kamay. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga muli. Nakita niyang nag-iingat ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na talisman sa kanyang kamay. Sa totoo lang, ang eksena ng itapon niya ang anteng-anteng at pinatay si Elming ay nasaksihan ng lalaking ito. Kakaiba kung hindi maingat ang lalaking iyon sa anteng-anteng na nasa kamay niya. Dao Talisman. Isa ka lang mortal stage martial cultivator mula sa isang rural na kontinente, saan mo ba talaga nakuha ang mga Dao Talisman na iyon? Nagtanong ang ordinaryong mukhang nakaitim na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa malalim na boses habang nakatingin kay Alvin. Rural continent. Mortal stage martial cultivator. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Maging si Irish na nakatayo sa kanyang tabi ay may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha na napakasela na maaaring bumagsak sa isang buong kaharian. Kailan pa naging rural continent ang Cloud Continent? Sa paghusga sa mga salita ng naka-black-clad middle-aged na lalaki, parang hindi siya taga-Cloud Continent. Sa kabilang banda, ano ang mortal stage martial cultivator? Hindi ka taga-Cloud Continent. Mataimtim na tanong ni Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Dahil ang kanyang alaala ay sumanib sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, alam niyang maraming malalakas na demonyo ang naninirahan sa labas ng Cloud Continent sa malalim na dagat. Bukod dito, mayroon ding mga Demon Emperor na kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay nahirapang madaig sa kanyang kapanahunan. Ayon sa espekulasyon ng Rebirth Martial Emperor, bukod sa mga makapangyarihang Demon Emperors, ang malalim na dagat ay maaaring tahanan din ng ilang Martial Emperors na nagtataglay ng kahangahangang lakas. Sa kasamaang palad, kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay hindi maaaring tuklasin ang mga sekreto ng malalim na dagat ayon sa gusto niya. Kahit na siya ay dating kilala bilang pinakamalakas na tao sa Cloud Continent, kailangan pa rin niyang sumulong ng may pag-iingat sa malalim na dagat. Mula sa kung ano ang maaari kong mapupulot mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, narinig niya na maraming matatandang Martial Emperors mula sa Cloud Continent ang minsang pumasok sa malalim na dagat upang tuklasin ang lihim nito. Gayunpaman, wala sa mga nakatatandang Martial Emperors ang nakabalik mula sa kanilang ekspedisyon. Ayon sa Cloud Continent, ang mga naninirahan sa Cloud ay hindi maaaring mawala ang espekulasyon ng mga naninirahan sa Cloud at ang mga nakatatanda sa Martial, ang mga emperador na ito ay maaaring mawala ang malalim na espekulasyon ng mga emperador na ito. Gayunpaman, ang Rebirth Martial Emperor ay nag-isip na ang mga nakatatandang Martial Emperors ay maaaring namatay sa mga kamay ng makapangyarihang mga Demon Emperor sa malalim na dagat o nanirahan sa isang lugar sa malalim na dagat ayon sa espekulasyon ng Rebirth Martial Emperor, maaaring may iba pang mga kontinente sa kabilang kontinente na ito. Madali itong naisip ni Alvin sa pamamagitan ng pag-browse sa memorya ng Rebirth Martial Emperor. Ang Rebirth Martial Emperor ay dati nang nagbasa ng isang sipi ng isang nakasulat na record sa isang sinaunang pagkasira. Ang record ay iniwan ng isang martial artist noong sinaunang panahon. Ang sipi ay nakasaad na minsan ay nakilala niya ang isang powerhouse na nagmula sa isang lugar sa labas ng Cloud Continent. Nagtagumpay ang taong iyon na talunin siya sa isang tunggalian gamit lamang ang isang pamamaraan. Ang martial artist na sumulat ng CP ay nag-claim na mayroong cultivation base sa 6th level Martial Emperor stage. Kahit na sa Rebirth Martial Emperor's Prime, naabot lang niya ang 4th level Martial Emperor stage. At saka, noong panahon niya, siya lang ang naroon. Siya lang ang powerhouse na may cultivation sa 4th level Martial Emperor stage sa buong Cloud Continent. Dahil dito, walang alinlangan na siya ang pinakamalakas na Martial Emperor sa buong Cloud Continent noong panahong iyon. Madaling nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Pagtalo sa 6th level Martial Emperor sa isang suntok.
Kung ang Rebirth Martial Emperor na nasa kanyang prime ay haharap sa isang 6th level Martial Emperor, matatalo rin siya sa isang suntok lang. Isang taong kayang talunin ang 6th level Martial Emperor sa isang suntok lang. Gaano kaitikot ang taong iyon? Nanlamig ang gulugod ni Alvin habang iniisip niya ito. Siyempre, hindi ako taga-rural continent. Ang nakaitim na lalaking nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminga ng malakas nang marinig ang tanong ni Alvin. Sa orihinal, hindi niya sinasadyang sagutin ang tanong ni Alvin. Gayunpaman, napuno ng pangamba ang kanyang mga mata, at sumagot siya nang hindi sinasadya nang makita ang anting-anting sa kamay ni Alvin. 10:17. Saan ka galing? Tanong muli ni Alvin. Hindi niya pinalampas ang maingat na titig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na tingin sa anting-anting sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang magulat. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay ibinigay sa kanya noon ng kanyang kuripot na ama. Hindi sumagi sa kanyang isipan ang powerhouse na ito, na pinaghihinalaan niyang nagmula sa labas ng Cloud Continent, na matatakot sa anting-anting sa kanyang kamay. Saan ako galing? Galit na tumingin kay Alvin ang nakasuot ng itim na nasa katanghaliang gulang pagkatapos nitong huminga ng malalim. Are you kidding me? Kung mayroon kang anting-anting na iginuhit ng isang Saint Rudiment Stage Dao Cultivator, paanong posible na hindi mo alam kung saan ako nanggaling? Alang-alang sa Saint Rudiment Stage Dao Cultivator sa likod mo, hindi kita papanagutin sa pagsira sa human puppet ko sa pagkakataong ito. Kung hindi, iwan ka niya sa pagiging anting-anting, kahit na iwan ka niya sa panganib, kahit na patayin kita, at iiwan kita sa pagiging anting-anting. Nasaktan. Malamig na sumirit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Sa paghusga sa kanyang mga salita, malinaw na ang anting-anting sa kamay ni Alvin ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa sandaling umalis ang mga salita sa bibig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, nawala siya sa harap ng mga mata ni na Alvin at Irish. Para bang wala siya doon. Nang makita ni Alvin kung paano dumating ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim at malayang umalis, ayon sa gusto niya, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Marami pa akong gustong itanong sa kanya. Bakit ang bilis niyang umalis? Maging ito ay ang Mortal Stage Martial Cultivator o ang Saint Rudiment Stage Dao Cultivator o kung anuman, hindi pa narinig ni Alvin ang mga ganoong salita bago nakilala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Kahit na hinalughog niya ang alaala ng dalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor, wala siyang mahanap na anumang nauugnay. Mortal Stage Martial Cultivator, Saint Rudiment Stage Dao Cultivator. Kahit ang Rebirth Martial Emperor ay hindi pa nakarinig ng ganoon sa kanyang dalawang reincarnation. Dahil dito, lubos na nagulat si Alvin. Maaaring ang Mortal Stage Martial Cultivator at ang Saint Rudiment Stage Dao Cultivator ang aktwal na mga yugto ng paglilinang sa kabilang kontinente ng malalim na dagat o kahit na iba pang mga kontinente sa kabilang panig ng mundo. Mga yugto na katulad ng Void, Martial Monarch, at Martial Emperor Stage sa ating Cloud Continent. Sa wakas ay nanumbalik si Alvin, at hindi niya maiwasang mag-isip-isip. Habang pinag-iisipan niya ito, mas nagiging sigurado siya. Bukod dito, ano ang patuloy na tinutukoy ng Dao Talisman na nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng itim nang magsalita siya tungkol sa anting-anting sa aking kamay. At saka, ito ay isang Dao Talisman na isinulat ng isang Saint Rudiment Stage Dao Cultivator. Muling napabuntong hininga si Alvin nang maisip niya ito. Ang anting-anting, o mas tiyak, ang Dao Talisman, sa kanyang kamay, ay iniwan ng kanyang kuripot na ama, si Raymond, bago siya umalis. Paano nakuha ni ama ang kanyang mga kamay sa mga Dao Talisman na ito? Si maaaring siya talaga. Isang kakaibang kaisipan ang agad na nabuo sa isipan ni Alvin. Maaaring wala sa Cloud Continent ang kanyang kuripot na ama sa loob ng 20 taon na wala siya. Kung hindi, paano niya nagawang makuha ang kanyang mga kamay sa Dao Talismans? Malinaw na ang Dao Talismans ay hindi nagmula sa Cloud Continent.
Don't tell me inalis talaga ni tatay si nanay, si Rina, at ang iba pa mula sa Cloud Continent at dinala sila sa kabilang kontinente sa ibang bansa. Ang sulok ng bibig ni Alvin ay hindi mapigilan nang maisip niya ito. Hindi katakatakang walang record ng Dao Talisman sa alaala ng dalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Sa lumalabas, hindi ito kabilang sa Cloud Continent. Bumaba ang tingin ni Alvin sa Dao Talisman sa kanyang kamay habang ang mapait na ngiti ay nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Noong nakaraan, naisip niya na hanggat kaya niyang tumayo sa pinakamataas na posisyon sa Cloud Continent, sapat na iyon para bigyan siya ng isang engranding view ng mundo para ma-overlook niya ang mga tao mula sa itaas. Gayunpaman, parang kahit na nakatayo na siya sa pinakamataas na posisyon sa Cloud Continent tulad ng Rebirth Martial Emperor, mayroon pa ring ibang kontinente na malayo sa dagat na tinitirhan ng marami pang individual na mas malakas kaysa sa kanya. Mukhang ang mga nakatatandang Martial Emperor sa Cloud Continent ay talagang lumipat sa kabilang kontinente sa kabilang panig ng dagat tulad ng espekulasyon ng Rebirth Martial Emperor. Iyon ay ang lugar kung saan mayroong lahat ng Mortal Stage Martial Cultivator, Saint Rudiment Stage Dao Cultivator, at Dao Talisman, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kung talagang dinala ni tatay si nanay, si Rina, at ang iba pa mula sa Cloud Continent patungo sa kabilang kontinente sa ibang bansa, ang kanyang kasalukuyang lakas ay dapat na mas mahusay kaysa sa karaniwang mga Martial Emperors, seryosong ungol ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos niyang huminga ng malalim. Halos sigurado ako na ang boses na sadyang itinago bilang paos na boses na lumitaw noong kalabanan ko si Elming at ang iba pang tatlong Guardian Elder mula sa Asher Forest Trisect kasama ang Peak Master Jean mula sa langit sa itaas ng Imperial City ng Crimson Sky Kingdom ay boses ng Ama. Siguradong si tatay ang misteryosong powerhouse na nakatago sa Crimson Sky. Bagamat matagal nang pinaghihinalaan ito ni Alvin, wala siyang paraan para kumpirmahin ang kanyang teorya. Sa sandaling ito, siya ay 100% sigurado. Ang misteryosong powerhouse na iyon ay walang iba kundi ang kanyang kuripot na ama. Ang isang taong madaling madaig ang tatlong 6th level void initiation na martial artist sa kalangitan sa itaas ng Imperial City sa pamamagitan niya ay nasa loob ng Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Kahit na ang kasalukuyang Alvin ay hindi pa magawa iyon. Marahil, ang lakas ng ama ay mas malakas pa kaysa sa Rebirth Martial Emperor sa kanyang kapanahunan. Talagang iniisip ko kung anong klaseng karanasan ang naranasan niya nitong 20 taon para makakuha siya ng ganoong nakakatakot na lakas. Kung ikukumpara sa kanya, ang hindi inaasahang pakikipagsapalaran na aking napuntahan, tulad ng pagsasanib ng memorya sa dalawang muling pagkakatawang tao ng Rebirth Martial Emperor, o ang iba pang iba't ibang enkwentro pagkatapos noon, ay hindi na kailangang banggitin. Natawa si Alvin sa kanyang sarili nang maisip niya ito. Gayunpaman, kung si tatay ay talagang isang powerhouse mula sa kabilang kontinente sa ibang bansa, bakit hindi niya ako isinama kasama sina nanay, Rina, Sofia, at Leia nang umalis sila? Naguguluhan si Alvin. Kahit na ano, siya pa rin ang biological na anak ng kanyang kuripot na ama. Sa kanan, hindi siya pababayaan ng kanyang kuripot na ama sa Cloud Continent para ipagtanggol ang kanyang sarili. Mayroon pang ibang dahilan kung bakit hindi ako isinama ni Papa. Kasalukuyang walang ibang paliwanag si Alvin maliban dito. Kung tutuusin, sinong mga magulang ang hindi nagnanais na manatili sa kanilang tabi ang kanilang mga anak? Si Alvin ay biglang tinamaan ng matinding pagkaunawa nang bigla siyang may naalala. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang jade box. Ito ang napakagandang jade box na iniwan sa kanya ng kanyang kuripot na ama, si Raymond. Pinag-aralan ni Alvin ang napakagandang jade box sa kanyang kamay habang inaalala ang mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang ama sa voice transmission Jade Sleep. Bukod sa tatlong anting-anting na ito, iniiwan ko rin ang napakagandang jade box na ito para sa iyo. Kapag sa wakas ay may kakayahan ka ng buksan ito, malalaman mo kung nasaan kami ng iyong ina. Iyon ang orihinal na mga salita na iniwan ng kanyang kuripot na ama, si Raymond. Kahit na hindi ko gamitin ang quasi-royal grade spirit sword, ang buong lakas ko sa kasalukuyan ay katumbas ng 2,000 sa mga sinaunang may sungay na dragon. Sapat na ito para buksan itong napakagandang jade box, tama ba?
Tumibok ang puso ni Alvin habang inilagay niya ang dalawa niyang kamay sa jade box. Ang kanyang origin energy ay agad na tumaas habang ang kanyang mga konsepto ay sumusunod na parang mga anino. Di nagtagal, umikot ang heaven and earth energy sa kanyang ulo at kalaunan ay natipon sa 2,200 silhouettes ng parang buhay na mga sinaunang may sungay na dragon na namimilipit habang bumababa. Pakiramdam ni Irish ay kakaiba kapag si Alvin ay patuloy na bumubulong sa kanyang sarili paminsan-minsan tungkol sa ilang bagay na hindi niya naiintindihan. Bagamat nakita niyang kakaiba ang sitwasyon, hindi niya ginulo si Alvin at tahimik lang na nakatayo sa gilid. Sa sandaling ito, ang pagkabigla ay bumalot sa kanyang maselang mukha nang makita niya ang heaven and earth phenomenon na lumitaw sa itaas ni Alvin. Hindi sumagi sa isip niya na naging napakalakas ni Kuya Darfield. Noon sa labas ng Marquean Palace sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, ang lakas ni Kuya Alvin ay katumbas lamang ng 1,600 sinaunang may sungay na dragon pagkatapos niyang ibigay ang buong lakas sa tulong ng kanyang espiritong sandata noong nilabanan niya si Jerome, ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Azumo sect, ngunit wala ang kanyang sandata ng enerhiya, at ang kanyang origin. Kasalukuyang magagamit ni Kuya Darfield ang lakas ng 2,200 sinaunang may sungay na dragon. Huminga ng malakas si Irish. Nagulat siya sa lakas na taglay ngayon ni Alvin. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nagtitiwala ang kanyang Kuya Darfield na mapoprotektahan niya siya at si Sandro sa kanilang paglalakbay pabalik sa Dark Cloud Dynasty mula sa hilagang disyerto. Sa nangyari, ang kanyang Kuya Darfield ay nagtataglay na ng napakalakas na kapangyarihan. Mukhang maswerte si Kuya Darfield sa mga nakatagpo niya sa Marquean Palace, naisip ni Irish sa sarili. Matapos iwan ang lihim na kayamanan ng Martial Emperor, ni minsan ay hindi siya umalis sa tabi niya. Dahil dito, napagpasyahan niya ang dahilan kung bakit ang kanyang Kuya Darfield ay gumawa ng napakalaking pag-unlad ay dahil sa ilang hindi inaasahang pagkikita sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Tumanggi pa itong gumalaw. Di nagtagal, narinig ni Irish ang pagbuntong hininga ni Alvin. Noon lang niya napansin ang dahilan kung bakit niya pinakilos ang kanyang lakas ng 2,200 sinaunang sungay na dragon upang buksan ang napakagandang jade box na ito sa kanyang mga kamay. Sa paghusga sa mga salita ng kanyang Kuya Darfield, ang jade box ay tumanggi pa ring bumukas kahit na ginamit niya ang kanyang lakas na katumbas ng 2,200 sinaunang may sungay na dragon. Anong jade box yan? Kahit ang lakas ng 2,200 ancient horned dragons, hindi pa rin bumukas. Sa ilang sandali, natulala si Irish. Bago pa siya magkaroon ng oras para intindihin ang nangyayari, napansin niyang may lumabas na espada sa palad ni Alvin habang itinaas nito ang kanyang kamay. Ang espada ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ito ay walang iba kundi ang quasi-royal grade spirit sword ni Alvin. Sa sandaling lumitaw ang quasi-royal grade spirit sword, lumitaw ang isa pang 800 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon sa kalangitan. Whoosh! Gamit ang kanyang kamay, ang espada na naglalaman ng lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay tumama na parang kidlat sa pinagtahian ng mahigpit na saradong Katanji tanging jade box sa pagtatangkang pilitin itong buksan. Klang! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, ngunit ayaw pa ring bumukas ng napakagandang jade box. Ang tahi na mahigpit na nakasara ay hindi man lang nagdala ng kaunting bakas ng pagiging pride open man lang. Ano nga ba ang ginawa nitong Katanji tanging jade box? Napakatigas. Kaya lang sumuko si Alvin. Nang bawiin niya ang kanyang quasi-royal grade spirit sword, muli siyang bumaantong hininga. Alam niyang hindi sapat ang kanyang kasalukuyang lakas para buksan ang napakagandang jade box na ito. Lalong nagiging misteryoso si tatay. Nang bumalik sa katinoan si Alvin, hindi niya maiwasang mapangiti habang inilalayo ang napakagandang jade box. Kuya Darfield. Ano ang jade box na iyon? Hindi lang nabigo ang espada mong naglalaman ng lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon, hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas sa ibabaw. Nasaksihan ni Irish ang buong proseso gamit ang kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa katapusan, at siya ay lubos na natulala sa kanyang nakita. 10:18. Wala akong ideya. Pilit na ngumiti si Alvin habang umiiling.
Bagamat iniwan ng kanyang kuripot na ama ang napakagandang jade box para sa kanya, wala siyang ideya kung ano iyon o kung ano ang nasa loob nito. Gayunpaman, may isang bagay siya na tiyak. Sigurado siyang isasama ng kanyang kuripot na ama ang impormasyon tungkol sa kabilang kontinente sa kabilang panig ng malalim na dagat sa isang voice transmission jade slip sa napakagandang jade box. Natural, may iba pang bagay bukod sa voice transmission jade slip sa napakagandang jade box. Malakas ang pakiramdam ni Alvin tungkol doon. Marahil ay mabubuksan ko ito kapag ang aking cultivation base ay nakalusot na sa Martial Monarch stage, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Let's go, Irish, sabi ni Alvin kay Irish, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa hometown ni Jack. Nagtungo sila doon upang hanapin si Jack at ayusin ang kanyang dantian. Oo. Masunuring tumango si Irish habang tahimik niyang sinusundan si Alvin na parang anino niya. Di nagtagal, natagpuan nila ang bayan ni Jack sa pamamagitan ng alaala ni Alvin nang pauwiin niya si Jack. Ito ay matatagpuan sa isang malayong maliit na nayon sa bulubundukin. Bagamat malayo ang maliit na nayon, maganda ang kabuhayan. Nang dumating sina Alvin at Irish, nakita nila ang eksena ng mga lalaking nagsasaka habang ang mga babae ay naghahabi sa nayon. May mga bata ding masayang naglalaro. Kung maaari kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama ang taong gusto ko dito. Iisipin kong maayos ang buhay ko, mahinang ungol ni Irish habang nakatingin sa nayon. Bahagyang nakaawang ang kanyang magagandang labi, at may bakas ng lamang sa kanyang mga mata na tila kayang tunawin ang lahat. Makatuwiran na iisipin mo yon, ngunit malamang na nais nilang magkaroon sila ng isang makapangyarihang kakayahan upang makalabas sila at makita ang mundo, sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti. Likas na magkaiba ang paraan ng kanilang pag-iisip dahil magkaiba sila ng posisyon. Ipinanganak si Irish na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, at siya ang pinakamahalaga sa kanyang pamilya. Natural lang sa kanya na maemosyonal kapag nakita niya ang eksenang iyon sa baryo. Gayunpaman, malamang na nais ng mga taga-nayon na maging katulad ni Irish na nagtataglay ng makapangyarihang kakayahan at nagkaroon ng pagkakataong makipagsapalaran sa mundo. Hindi man lang sila nang ahas na makipagsapalaran ng napakalayo sa nayon dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na protektahan ang kanilang sarili. Napagtanto lamang ni Irish na narinig ni Alvin ang kanyang mga bulungan nang marinig niya ang sinabi nito bilang tugon. Namumula ang maganda niyang pisngi na para bang tutulo ang dugo. Natulala si Alvin nang makita ang mahiyain at magandang mukha ni Irish. Natukso siyang lumapit sa kanya at bigyan ng isang mariing halik sa kanyang magandang pisngi. Huminga ng malalim si Alvin at pinigilan ang kanyang hindi mapakali na emosyon. Mabilis siyang nanguna sa pagbaba mula sa langit habang sinabi niya kay Irish, "Let's go." Natuwa si Irish nang makita niya ang madamdaming tingin sa mga mata ni Alvin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan si Alvin na bumababa sa nayon na para bang tumatakbo ito para sa kanyang buhay. Isang piraso pa rin ng log. Medyo galit na tiningnan ni Irish ang malaki at purple na silhouette na iyon at gumalaw na parang fire elf habang sumusunod sa kanya na parang anino nito. Whoosh! Ang malahangin na paggalaw ni Alvin ay katulad ng paglapag ng goshawk nang dumating siya bago ang mga taga-nayon sa nayon. Ang unang taong nakapansin kay Alvin ay isang maliit na batang lalaki na 4 o 5 taong gulang. Tuwang-tuwang bulalas niya habang pinapanood si Alvin na umaaligid sa himpapawid. Wow! Kaya niyang lumipad. Para bang natuklasan ng batang lalaki ang isang buong bagong mundo. Narinig ko mula sa aking ama na ang mga powerhouse lamang sa void prying stage o sa itaas ay maaaring lumipad at lumipad sa kalangitan. Parang siya ay isang powerhouse sa itaas ng void prying stage. Sabi ng isang dalaga na mukhang 13 o 14 na taong gulang. Isang powerhouse na nasa itaas ng void prying stage. Kung gayon hindi ba siya kasing lakas ni Uncle Jack? Isang maliit na batang lalaki na 7 o 8 taong gulang ang bumulalas ng malakas. Kabaligtaran sa mga walang muwang na bata, ang mga mukha ng matatanda na nakapansin kay Alvin ay nagbago nang lumitaw ang takot sa kanilang mga mata. Tumingin sila kay Alvin na para bang nakatingin sila sa isang mapanirang hayop. Simple lang ang paraan ng kanilang pag-iisip.
Theoretically, tulad ng isang powerhouse ay hindi day na pumunta sa kanilang nayon. Walang magandang mangyayari sa pagdating ni Alvin sa kanilang nayon. Maya-maya, may kumislap na ningning sa mga mata ng isang taga-nayon, at mabilis siyang umalis. Parang may ipapaalam siya sa nangyari kanina. Samantala, kumikinang ang mga mata ng isang grupo ng mga nasa hustong gulang nang makita nila ang isang babaeng nakapula ang damit na sumulpot sa tabi ng binata na naka-purple na nakahover sa hangin. Ang babaeng nakasuot ng pula ay may magandang katawan at magandang mukha. Ang kanilang mga katawan ay naging matigas na parang troso, at sila ay natulala sa kanyang kagandahan. Napakaganda niya. Engkanto ba yan? Bumaba mula sa langit si Miss Fairy. Hindi lang ang grupo ng mga matatanda ang naakit ng babaeng nakasuot ng pula, pati ang mga batang naglalaro sa nayon ay napatigil sa pagtitig sa kanya. Tahimik ding nakatingin ang mga matatanda sa babaeng nakapula. Buong buhay nila ay ginugol nila sa malayong munting nayon kung saan sila ay may sariling kakayahan at hindi na kailangang lumabas ng nayon. Saan kaya sila magkakaroon ng pagkakataong makakita ng ganitong kagandahan? Irish, Miss Fairy ang tawag sa iyo ng mga bata, sabi ni Alvin kay Irish na may bahagyang ngiti habang nakatingin sa grupo ng mga inosenteng bata. Namula muli ang pisngi ni Irish nang marinig ang sinabi nito. Sino kayong dalawa? May biglang sumigaw mula sa likod ng village. Isang maliksi na katawan na parang cheetah ang sumunod pagkatapos ng matinding hiyaw. Pumasok ito sa nayon sa ilang segundo at marahas na tinitigan sina Alvin at Irish. Isang malaki, binata na mga 20 taong gulang ang nagpakita kay Alvin. Isang pares ng makapal na kilay ang binata. Bagamat may takot na nakabaon ng malalim sa mga matang iyon sa ilalim ng makakapal na kilay habang nanlilisik, tumayo ang binata at napahawak sa kanyang kinatatayuan. May paghanga sa mga mata ni Alvin sa sandaling iyon. Medyo pamilyar ang binatang ito. Si Alvin na nagmamasid sa malaki at binata ay nakadama ng pamilyar sa kanya. Parang nakita niya na siya dati. Ito ang bayan ni Jack. Minsan lang ako nakapunta dito noong pinadala ko si Jack ilang taon na ang nakakaraan. Ang binatang ito ay nasa 20 taong gulang na kaya dapat ay 12 o 13 taong gulang lamang siya noon. Naisip ito ni Alvin, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Natigilan siya habang tinanong ang malaki at binata, ikaw ba si Hendrik? Sa sandaling sinabi iyon ni Alvin, ang grupo ng mga matatanda, kabilang si Hendrik, ay natigilan. Itong kapatid na kasama ni Miss Fairy parang kilala si Kuya Hendrik. Nakakamangha si Kuya Hendrik. Kilala siya ng lumilipad na kapatid na ito. Iyon ay dahil si Brother Hendrik ang nag-iisang powerhouse na umalis sa nayong ito kasama si Uncle Jack upang tuklasin ang mundo. Ang mga bata sa nayon ay nagsuot ng isang dramatikong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ikaw. Kilala mo ako. Ang malaki at binata na nagngangalang Hendrik ay tumingin kay Alvin na may pagkalito na nakasulat sa kanyang mukha. Ano? Hendrik, nakalimutan mo na ba ako? Ngumiti si Alvin. Naalala ko 12 o 13 ka pa lang nang dumating ako sa village na ito kasama si Jack. Niyaya mo pa akong kumain sa bahay mo. Pinaikit ni Hendrik ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Inimbitahan ko ang taong ito sa aking bahay para kumain noong ako ay 12 o 13. Ikaw. Ikaw si Kuya Alvin. Sa wakas ay nakilala ni Hendrik si Alvin pagkatapos mag-browse sa memorya ng kanyang pagkabata. Hindi niya maiwasang ipakita sa kanyang mukha ang excited na ekspresyon. Sa paglipas ng mga taon, nakinig siya kay Jack na nag-uusap tungkol sa mga bagay na ginawa ng binatilyong ito na nakasuot ng lila. Ang binata na ito na nakasuot ng lila ay nagtataglay na ng 8-level origin core noong siya ay edad ni Hendrik. Palagi siyang tinatrato ni Hendrik bilang kanyang idolo. Ngayong muli niyang nakilala ang kanyang idolo, paanong hindi siya kikiligin? Siya si Young Master Alvin. Sa sandaling ito, maraming mga taga-nayon na nakarinig sa sinabi ni Hendrik ang naalaala ang natatanging panauhin nila noong nakalipas na mga taon. Maging ang isang powerhouse sa kanilang nayon, si Jack, ay kinailangang tawagin ang panauhing ito bilang Young Master. Si Young Master Alvin talaga.
Maraming taon na ang nakalipas, hindi nagbago ang Young Master Alvin. Oo, napakabata pa ni Young Master Alvin. Matagal nang nawala ang takot sa mga mata ng mga taga-nayon. Ang kanilang mga mata ay kasalukuyang puno ng paggalang habang nakatingin kay Alvin. Hendrik, nasaan si Jack? Tumingin si Alvin sa malaki at binata sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng kaunting emosyonal, ang bata noon ay lumaki ng napakabilis at kasalukuyang nagtataglay ng cultivation base sa 4th level origin core. Bagamat si Hendrik ay hindi kasing kapangyarihan ni Alvin sa kanyang edad, siya ay itinuturing na may talento sa Azure Forest Imperial Kingdom. Uncle Jack. Nang magsasalita na sana si Hendrik, naputol siya ng isang malakas na boses. Sino iyon? Sino ang nangahas na manghimasok sa aming Brahman family village? Papalapit ng papalapit ang isang malakas na boses na parang isang pagsabog. Nang marinig ng lahat ang boses, isang silhouette na tila nag-transform sa isang higanteng espada ang sumugod sa nayon at lumitaw sa tabi ni Hendrik. Ang taong may sword energy na nabubuo at kumikinang sa paligid niya ay mayroong 200 sinaunang sungay na mga dragon na silhouette na sumusunod sa kanya sa itaas ng kanyang ulo. Bumaba ang marilag na silhouette. First level advanced sword concept. Nakita na ni Alvin ang 200 sinaunang may sungay na mga silhouette ng mga dragon bago ang taong iyon, na tila siya ay nagbagong anyo sa isang higanteng espada, sumugod sa nayon. Hindi niya maiwasang ipikit ang mga mata. Nang ihayag ng taong iyon ang kanyang sarili, hindi niya maiwasang sabihin sa gulat, Jack, kailan? Kailan mo naintindihan ang first level advanced sword concept? Ang taong iyon ay isang matangkad, malaking nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga pinaggapasan sa buong mukha. Mukha siyang Gus Cousin. Di ba siya si Jack, ang taong nasa tabi ni Alvin noon? Young Master. Si Jack ay sumugod dito matapos ipaalam sa kanya ng isang taga-nayon ang tungkol sa kaguluhan sa nayon. Napukaw ang kanyang emosyon nang makita ang mukha ng binata na naka-purple at marinig ang boses nito. 10-19. Ang sword energy na nakapalibot sa katawan ni Jack ay naglaho kasama ng 200 sinaunang may sungay na mga dragon sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang nanlalaking mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pananabik at luha ng kagalakan. Nawala ang kahangahangang ugali ni Jack nang makita niya si Alvin. Napakaraming taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Haha! Jack! Kanina pa! Bumaba si Alvin mula sa langit at lumapag sa harap ni Jack. Nakangiting sabi niya, katulad ka pa rin ng dati, wala ka namang pinagbago. Bagamat sinubukan ni Alvin ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado, may bakas pa rin ng pananabik sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na niya ang katotohanan na naunawaan ni Jack ang first level advanced sword concept. Young Master. Nanginig ang katawan ni Jack dahil sa biglaang pag-udyok sa kanyang emosyon nang makita niya si Alvin na nakatayo mismo sa harapan ng kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha habang tumutulo ang mga ito sa kanyang mukha. Gaya nga ng kasabihan, hindi madaling lumuha ang isang tao maliban kung siya ay nalulungkot o labis na natutuwa. Sa kaso ni Jack, luha ng saya at excitement ang tumutulo sa kanyang mukha. Jack, pasensya na kung pinaghintay kita. Huminga ng malalim si Alvin bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, sinabi ko na ito sa iyo noon. Nangako ako sa susunod na makita kita ay ang oras na pagalingin ko ang iyong dantian. Iyon ang pangako ni Alvin kay Jack noon. Sa wakas ay narito siya upang tuparin ang kanyang pangako. Nagulat si Jack nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Pagalingin ang aking dantian. Young Master, seryoso ka ba? Muling napukaw ang emosyon ni Jack nang pakalmayan niya ang sarili. Nagsimulang manginig ang kanyang baba na puno ng mga tuod dahil sa matinding emosyon. Bagamat hindi pa niya ipinahayag ang kanyang sakit na hindi makapagtanim dahil sa kanyang naputol na si dantian sa sinumang tagalabas sa buong mga taon, tulala siya sa kawalan kapag ito ay tahimik sa kalagitnaan ng gabi. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang hiniwalayan na si dantian. Hindi niya masyadong inisip ang pangako ni Alvin dahil akala niya sinabi lang iyon ni Alvin sa pagtatangkang aliwin siya. Ito ay dahil wala siyang narinig na sino mang makakapagpagaling kay dantian matapos itong masira.
Gayunpaman, si Alvin na ilang taon na niyang hindi nakikita ay biglang nagpakita sa kanya at sinabing kaya niyang pagalingin ang kanyang dantian. Sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala siya sa pangako ni Alvin noon pa man. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Sabi ni Alvin habang nakangiti. Hindi. Hindi. Young Master, ako. Pakiramdam ko lang ay masyadong hindi ka panipaniwala, agad na sabi ni Jack habang umiiling. Kuya Alvin, pwede bang? Mapapagaling mo ba talaga ang dantian ni Uncle Jack? Si Hendrik, na nakatayo sa gilid ni Jack, ay excited na nagtanong kay Alvin. Samantala, ang mga taga-nayon ay nakatingin din kay Alvin ng may pag-asa. Tila naghihintay sila ng kumpirmasyon mula kay Alvin. Gayunpaman, hindi umimik si Alvin. Alam niyang walang silbi ang anumang sasabihin niya kahit na ito ay magpapasaya sa lahat. Mas gugustuhin niyang patunayan ito sa aksyon. Whoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang braso para kunin ang Immortal Spirit Herb mula sa kanyang spatial ring. Ang pinakahuling dahon ay kuminang na may berdeng glow sa Immortal Spirit Herb habang ito ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Jack, kainin mo ito. Nang bunutin ni Alvin ang huling dahon sa Immortal Spirit Herb, ang berdeng kinang na nakapalibot sa ugat nito ay tuluyang nawala. Isang dahon na kumikinang. Anong klaseng damo yan? Nakakamangha. Biglang naghiyawan ang mga taga-nayon sa Brahman family village nang makita nila ito. Maging ang mga batang tahimik ay nabigla nang makita ito. Napagtanto ni Jack na kakaiba ang damo nang makita niya itong kumikinang na may berdeng kinang. Tumalon ang kanyang puso nang marinig niya si Alvin na humiling sa kanya na ubusin ito. Ito ang damong magpapagaling sa dantian ko. Kung ito ay isang ordinaryong damo lamang, kahit na si Alvin ang humiling sa kanya na ubusin ito, siya ay makaramdam ng pagdududa sa loob. Gayunpaman, ang halamang gamot na kumikinang na may berdeng glow ay nagpaunawa sa kanya na ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Nagbibiro ka ba? Maliliwanag ba ang isang ordinaryong damo? Salamat, Young Master. Kinuha ni Jack ang Immortal Spirit Herb mula sa kamay ni Alvin at itinulak ito sa kanyang bibig ng walang pagkaantala. Nilunok niya ito pagkatapos nguya ng ilang beses. Ang mga taga-nayon mula sa nayon ng pamilya Brahman, kabilang si Irish na kabababa lang at damapo sa gilid ni Alvin, ay nakatitig kay Jack habang ngumunguya at lumulunok ng damo. Bagamat narinig niya ang tungkol sa kung gaano kalakas ang medicinal efficacy ng Immortal Spirit Herb mula kay Alvin, hindi pa niya nakitang gumawa ito ng mahika noon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang bisa ng Immortal Spirit Herb sa panggamot. Excited siya. Matapos ubusin ni Jack ang Immortal Spirit Herb, ang mga taga-nayon mula sa Brahman family village ay tumitig sa kanya habang naghahabol ng hininga. Tito Jack. Tumingin si Hendrik kay Jack nang may pananabik. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Siya ang taong pinakamalapit kay Jack sa mga tao sa nayon ng Brahman family. Si Jack ang nagturo sa kanya ng kakayahan na taglay niya ngayon. Alam niya kung gaano siya naapektuhan ng naputol na dantian ni Jack. Kaya naman siya ang higit na nagnanais na gumaling ang dantian ng kanyang Uncle Jack. Wow! Kumikinang ang tiyan ni Uncle Jack. Bulalas ng isang maliit na bata. Samantala, nakita ng lahat ang isang maliwanag na berdeng glow na tumataas mula sa dantian ni Jack. Lumiwanag ito sa kanyang mga damit. Ang berdeng glow ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Makalipas ang kalahating oras, unti-unting tumigil sa pagkinang ang berdeng glow bago ito tuluyang nawala. Tio Jack. Huminga ng malalim si Hendrik habang balis ang tumingin kay Jack. Si Irish at ang mga taga-nayon mula sa Brahman family village ay nakatitig din ng walang kurap kay Jack. Baka sa mga mata nila ang pananabik habang hinihintay ang resulta. Samantala, si Alvin ay nanatiling kalmado mula sa simula hanggang sa wakas. Parang hindi magbabago ang ekspresyon ng mukha niya kahit gumuho ang Mount Tai sa harap niya. Tila hindi siya nag-aalala na hindi gumaling si dantian ni Jack. Ha. Natigilan si Jack, at isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha na napuno ng mga pinaggapasan nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Tawa siya ng tawa habang nakataas ang ulo sa langit.
Ang kanyang pagtawa ay walang malasakit na para bang siya ay ganap na nakawala sa pasanin na kanyang dinadala sa lahat ng mga taon na ito. Gumaling na. Gumaling na ang dantiyan ko. Huminto lamang ang pagtawa ni Jack pagkaraan ng 10 paghinga. Gayunpaman, tila hindi siya nasisiyahan habang siya ay buong pusong sumisigaw sa langit upang ilabas ang kanyang napukaw na damdamin. Tumutulo ang mga luha mula sa mga mata ni Jack, hindi niya ito mapigilan. Ang bawat taga-nayon mula sa Brahman family village, kabilang si Hendrik, ay nagsimulang ngumiti. Masaya sila para kay Jack. Big. Kuya Alvin, ika. Salamat. Salamat. Nagpasalamat si Hendrik kay Alvin nang may nanginginig na boses. Masyado siyang excited to the point na nanginginig ang boses niya. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ako ang may pananagutan sa naputol na dantiyan ni Jack, sabi ni Alvin habang umiiling. Kabaligtaran ng mga taga-nayon ng Brahman family village na nasa sabik, pinalawig niya ang kanyang spiritual energy nang mawala ang berdeng glow mula sa dantiyan ni Jack. Alam na niyang ganap na gumaling si dantiyan ni Jack. Dahil doon, nanatili siyang kalmado. Higit pa rito, nasaksihan niya dati ang kamangha-manghang medicinal efficacy ng immortal spirit herb. Ang naputol na binti ni Norwen ay muling nabuo pagkatapos niyang ubusin ang immortal spirit herb. Iyon ay mas mahirap kaysa sa pagpapagaling sa isang naputol na dantiyan. Maaaring pagalingin ng isang royal grade o quasi-royal grade resurrection pill ang isang naputol na dantiyan. Gayunpaman, alinman sa royal grade o quasi-royal grade resurrection pill ay hindi makakapag-regenerate ng isang naputol na binti. Ang pagpapagaling ng dantiyan ay talagang mas madali kumpara sa muling pagbuo ng isang naputol na binti. Galing na ba talaga? Bagamat hindi nag-alinlangan si Irish sa mga salita ni Alvin, nabigla pa rin siya nang makita niya ang mahinang origin energy na bumabalot sa katawan ni Jack. Ang origin energy na bumabalot sa katawan ni Jack ay napakahina, halos wala ito. Bagamat mahina ang origin energy, kakailanganin pa rin nito ang kumpletong dantiyan para mailabas ito sa katawan ng isang tao. Salamat, Young Master. Lahat, kabilang si Alvin, ay nahuli pa rin sa pananabik ng lumuhad si Jack sa harap ni Alvin at nagsimulang yumuko sa kanya habang pinasalamatan siya. Jack, anong ginagawa mo? Ang mukha ni Alvin ay nagbago ng husto nang makita niya iyon. Agad niyang itinaas ang kanyang mga braso, at ang kanyang origin energy ay nag-transform sa isang invisible force na nag-angat kay Jack mula sa lupa. Nang makita niya ang galit sa mukha ni Alvin, napagtanto niyang hindi nasisiyahan si Alvin sa kanyang naunang aksyon. Nalilito siya kung ano ang gagawin. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Young Master, mangyaring sumunod sa akin, sabi ni Jack kay Alvin at nagpatuloy na manguna sa pagtakbo palabas ng nayon. Napagtanto ni Alvin na tumalikod si Jack at umalis sa nayon nang pumasok ang boses nito sa kanyang mga tainga. Nawala ang galit na nararamdaman niya, at hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Gayunpaman, sinundan pa rin niya si Jack. Nagtataka siya kung saan siya dinadala ni Jack. Natural, sinundan din siya ni Irish. Whoosh! Sa paglabas ni Jack sa nayon, ang sword energy sa kanyang katawan ay lumaganap. Nagpakita ito sa kanya na parang nag-transform siya sa isang higanteng espada habang nagmamadaling umalis. Ang kanyang kasalukuyang origin energy ay hindi pa siya pinapayagang lumipad kaya siya ay tumatakbo sa lupa sa halip. Gayunpaman, ang mga mata ni Alvin ay puno ng pagkabigla. Jack, paano mo nagawang maunawaan ang first level advanced sword concept? Curious na tanong ni Alvin habang tinitingnan niya ang 200 sinaunang may sungay na mga dragon sa itaas ng ulo ni Jack. Maging ang magandang mukha ni Irish ay may matanong na ekspresyon. Narinig niya ang kaunti tungkol kay Jack mula kay Alvin. Kaya naman, alam niyang naiintindihan lang ni Jack ang sword force nang bumalik siya sa Brahman family village. Sa oras na iyon, hindi pa niya naiintindihan ang elementary sword concept. Wala pang 10 taon, ngunit nagawa ni Jack na iangat ang kanyang pangunawa sa sword force sa first level advanced sword concept. Nakita niya itong hindi kapani-paniwala. Young Master, mauunawaan mo kapag nakita mo ang lugar na ipapakita ko sa iyo, sabi ni Jack kay Alvin habang pinangungunahan niya ang daan.
Walang salita na tumango si Alvin habang sinusundan niya ng malapitan si Jack. Gusto niyang makita kung saan siya dinadala ni Jack. Ang lugar na nagbigay kay Jack ng kakayahang maunawaan ang Void Transformation Stage sa napakaikling panahon. Sa kanyang opinyon, ito ay isang himala. 10:20. Si Jack ang nanguna habang sinundan siya nina Alvin at Irish na parang anino niya. Ang masungit na lupain sa bulubundukin ay mahirap lakarin ng mga ordinaryong tao, at ang mga mababanges na hayop na biglang lilito ay isang bangungot para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Alvin at ang dalawa pa ay hindi ordinaryong tao. Hindi ito nagdulot ng problema para kina Alvin at Irish dahil may kakayahan silang lumipad. Bagamat tumatakbo si Jack, parang isang maluwag na paglalakad sa patag na lupa para sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagmula sa isang mabangis na sword energy na natakot sa mga mabangis na hayop, hindi sila nang ahas na salakayin siya. Sa pangunguna ni Jack, Alvin at Irish sa wakas ay nakarating sa labas ng isang canyon na malalim sa bulubundukin. Ang pasukan ng canyon ay nasa anyo ng isang solong linya na kalangitan. Kung hindi manguna si Jack, imposibleng mahanap nina Alvin at Irish ang lugar na ito. Young Master, Miss Irish. Nasa loob na. Bumilis ang hininga ni Jack nang tumayo siya sa labas ng pasukan ng canyon. Parang may kung ano sa loob na ikinatuwa niya. Ipinakilala ni Alvin si Irish kay Jack sa kanilang paglalakbay. Si Jack ay isang mapagmasid na tao. Masasabi niyang interesado si Irish sa kanyang young master. Nang makita niya ang paraan ng pakikitungo sa kanya ng kanyang young master, alam niyang si Miss Irish ang malamang na magiging ikatlong asawa ni Alvin sa hinaharap. Sa makatuwid, siya ay magalang kay Irish at kumilos ng naaayon. Tumango si Alvin. Ang pinanibik ni Jack ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Anong meron sa canyon? Nagdulot pa ito ng pagkawala ng katinoan ni Jack. Mula sa kanyang naalala, si Jack ay isang matatag na tao. Tara na. Sabi ni Alvin at nanguna upang lumipad sa solong linyang kalangitan. Sa wakas ay nakapasok na siya sa canyon. Samantala, malapit na sumunod sina Irish at Jack. Freewa! 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 Nang makapasok sila sa canyon, ang tunog ng mabilis na pag-agos ng tubig ay nakakuha ng atensyon ni Alvin, at agad siyang lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng tunog. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang isang malaking talon sa kailaliman ng canyon. Ang talon ay katulad ng kalawakan na bumabagsak mula sa langit. Ito ay kahangahangang tingnan mula sa malayo. Young Master, nandito na. Sa wakas ay napigilan ni Jack ang kanyang pananibik. Muli siyang nanguna at dinala sila sa kabila ng malaking talon. Panay ang tingin niya sa dingding sa tabi ng talon. Parang may nakakabighaning bagay sa dingding na nakakuha ng atensyon niya. Samantala, ang origin energy ay tumakbo sa katawan ni Jack nang ang kanyang atensyon ay nakatuon sa dingding. Binigyan siya nito ng mabangis at kahangahangang aura. Ang kakaibang pag-uugali ni Jack ay agad na nakakuha ng atensyon nina Alvin at Irish. Sa wakas ay dumating sina Alvin at Irish sa tabi ni Jack. Nagtataka silang tumingin sa pinagtutuunan ng pansin ni Jack. Isa itong pader sa tabi ng talon. Sa isang sulyap pa lang, napukaw na agad ang interes nila. Payback. Isang napakalaking salita na may nakasulat na sword sa dingding ang lumitaw sa mga mata ni Alvin. Sa simula, walang kakaiba. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Alvin na nawala ng laman ang kanyang isip nang tumuon siya sa salita. Maliwanag na may nagukit ng salita sa dingding gamit ang sword glow sa isang stroke lang. Naglabas ito ng mabangis na layunin ng espada. Di nagtagal, ang walang laman na isip ni Alvin ay naiwan na lamang sa salitang sword. Naramdaman ni Alvin na parang nalinlang siya ng salitang naglabas ng mabangis na layunin ng espada. Whoosh! Hindi alam ni Alvin kung kailan nagsimulang bumangon ang sword energy mula sa kanyang katawan. Ito ang 9th level intermediate sword concept na naintindihan niya. Halos sabay-sabay nang lumitaw ang konsepto ng sword, ang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng ulo ni Alvin ay umikot at kalaunan ay nabuo ang 100 sinaunang may sungay na mga silhwete ng mga dragon. Ang canyon ay ganap na tahimik.
Hindi lang sina Alvin at Jack ang nakatitig sa salitang sword, sa dingding, maging ang mga mata ni Irish ay nakatuon sa salita. Noong una, akala niya ay maganda ang salitang sword. Gayunpaman, hindi niya maalis ang kanyang mga mata mula rito pagkatapos ng ilang tingin. Siya ay ganap na nahuhulog ang kanyang sarili sa salita. Para bang ang salita ay naglalaman ng ilang uri ng pagkakabighani. Hindi niya alam kung kailan, ngunit nakakaramdam siya ng kung anong puwersa habang naiintindihan niya ito. Ang katangian ng puwersa ay halata ito ay mabangis at matalim. Lakas ng espada. Tumibok ang puso ni Irish, at bahagyang nagbago ang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Hindi niya akalain na ang salitang sword lang sa dingding ay magbibigay daan sa kanya na maunawaan ang sword force na wala siyang contact bago ito. Bagamat nabigla siya, hindi pa rin niya maalis ang tingin sa nakasulat sa dingding. Parang banihag siya ng salitang sword, kaya ayaw niyang umiwas ng tingin. Freewa. Samantala, si Alvin, na nakatayo sa tabi ni Irish, ay may sword energy sa kanyang katawan. Naglabas ito ng isang alon ng mapang-akit na aura na umabot sa langit. Kasabay nito, nagsimulang magbago ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Alvin. Sa una, mayroong 100 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon, ngunit sa kasalukuyan ay mayroong 200 sinaunang may sungay na mga dragon na silhouette. Unang antas advanced na konsepto ng sword. Si Alvin, na ganap na nahuhulog sa salitang sword, sa dingding, ay hindi pa napagtatanto na mayroon siyang tagumpay sa kanyang konsepto ng sword. Nakapasok na siya sa void transformation stage. Espada, ang hari ng mga sundalo. Sword, negel iligtas ito, at sabay na pumapatay. Ang espada ay nagdudulot ng hustisya sa mundo at sinisira ang lahat ng kawalang katarungan sa mundo. Hindi alam ni Alvin kung kailan ngunit isang mahinahon na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga nang siya ay ganap na nahuhulog sa salitang sword, sa dingding. Walang bahid ng emosyon sa boses. Tila nagkaroon ng bagong pangunawa si Alvin sa salitang sword nang marinig niya ang boses. Hindi niya maiwasang mapawisan nang maisip niya ang taong nag-iwan ng layunin ng espada. Bigla niyang naisip na ang kanyang sword attainment ay parang paghahambing ng fluorescent light sa araw at buwan nang ikumpara niya ang kanyang sarili sa boses. Pakiramdam ni Alvin ay parang siya ay kinulam. Malinaw na ang kanyang isip sa lahat maliban sa salitang sword, sa dingding. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ilang beses umikot ang salita bago biglang may lumitaw na anino. Tumayo ang anino na may sandalan ng espada. Hindi makita ni Alvin kung paano ang hitsura ng anino, ngunit naramdaman niya ang mabangis na layunin ng espada na pinakawalan ng anino. Tila ang layunin ng espada ay maaaring sirain ang lahat. Pinipigilan siya ng layunin ng espada. Mukhang mas kapaki-pakinabang ang pagiging nasa presensya ng sword intent na inilabas ng anino kaysa sa Emperor Stage Profundity Fragment. Isang ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Alvin. Mahirap para sa kanya na alisin ang iniisip. Gulong-gulo ang isip ni Alvin nang biglang gumalaw ang anino. Oh, aking Diyos! Paano ito posible? Natuklasan niyang ang anino sa kanyang isipan ay gumaganap ng kasanayan sa espada. Ang galaw nito ay kasing kinis ng lumulutang na ulap at umaagos na tubig. Hindi ito magiging mahalaga kung ito ay gumaganap ng ilang iba pang kasanayan sa espada, ngunit ito ay gumaganap ng 9 Dragons, Radiant Flash. Ang Radiant Flash ng 9 Dragons ay ang Heaven Rank Advanced Sword Skill mula sa 9 Dragons War Sovereign Technique. Sa teorya, bukod sa kanya at sa Rebirth Martial Emperor na ang kaluluwa ay ganap na nawasak, imposibleng may pangatlong tao na makakaalam tungkol sa kasanayang ito sa espada. Ano? Muling nagulo ang isip ni Alvin bago siya nagkaroon ng oras para pag-isipang mabuti ang bagay na iyon. Napagtanto niyang lahat ng 9 na dragon na may kahanga-hanga at marilag na paraan ay pinakawalan ng ang mahiwagang anino ay gumaganap ng 9 dragons, Radiant Flash sa kanyang ulo. Ang mga mata ng 9 na banal na dragon ay kumikinang nang lumabas ang 18 pinakamaningning na kidlat. Whoosh! 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 18 sukdulang kumikislap ay sumisigaw ng mapangwasak na para bang tatagos sila sa lahat. Ito ay ang Perfection Stage 9 Dragons, Radiant Flash. Natigilan si Alvin.
Kasunod nito, nakita niya ang mahiwagang anino na walang pagod na nagsagawa ng Radiant Flash ng 9 Dragons ng sunod-sunod. Para itong nag-transform sa isang walang sawang guro. Si Alvin na sa una ay nabigla sa wakas ay nanambalik ang kanyang kalmado. Marami siyang natutunan sa panunood sa misteryosong anino na gumaganap ng Radiant Flash ng 9 Dragons. Lumipas ang oras ng tahimik. Walang ideya si Alvin kung gaano nakatagal ang lumipas. Tumigil ang anino sa paggalaw nang matuklasan niyang mayroon siyang bagong pangunawa sa Radiant Flash ng 9 Dragons. Whoosh! Ipapakita na sana niya ang Radiant Flash ng 9 Dragons para makita niyang mabuti ang natutunan niya nang magsimulang kumilos ang misteryosong anino at magpakita ng isa pang kasanayan sa espada. Muling nabigla si Alvin sa husay ng espada. Ito ay ang 9 Tribulation Sword Control Technique. Ang misteryosong anino ay lumipad sa hangin habang siyam na espada ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang siyam na espada ay patuloy na gumagalaw sa kanyang katawan. Whoosh! 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 Biglang gumalaw muli ang misteryosong anino. Inilabas nito ang lahat ng siyam na espada na naglalabas ng mabangis na aura. Hindi lang iyon ang nakagulat kay Alvin. Nakita niya ang siyam na Divine Dragon na sunod-sunod na lumitaw mula sa siyam na espada. Mayroong kabuoang 81 banal na dragon, at ang kanilang mga mata ay kumikinang ng magkasabay. Sa susunod na segundo, 162 Ultimate Radiant Flashes ang bumaril at sumaklaw sa buong lugar. Ito ay kakilakilabot na pagmamalabas. Paano ito posible? Medyo nawala si Alvin, ngunit nanambalik ang kanyang katinoan nang mawala ang mahiwagang anino. Napagtanto niyang nakatayo pa rin siya sa tapat ng malaking talon sa kanyan. Irish. Natuklasan ni Alvin na nakatitig din si Irish sa salita sa dingding. Huminga siya ng malalim. Sino ba talaga ang nag-iwan ng salitang sword? Nang lumitaw ang tanong sa isip ni Alvin, tila may napansin siya, at agad siyang tumangala. Ang Heaven and Earth phenomenon ay naglalaho sa itaas ng kanyang ulo, at malapit na niyang bawiin ang sword concept na bumangon sa kanyang katawan. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang makita niya ang mga silhouette ng sinaunang may sungay na mga dragon sa itaas ng kanyang ulo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.